Isa sa pinakamalakas na bagyong naglandfall sa kasaysayan ang Super Typhoon Yolanda nang rumagasa ito noong November 8, 2013. Base sa pag-aaral, hindi hangin o malakas na ulan na dala ng bagyo ang sinasabing sumira sa mga estruktura o kumitil sa buhay ng libo-libong residente. Para sa mga kamag-anak ko na sa Maynila, ako na lang ang natira. Marami sa mga may kaanak sa Leyte at iba pang lugar na sinalanta ng bagyo ang patuloy na nag-aalala sa lagay ng mga mahal nila sa buhay, lalo't mahirap ang komunikasyon doon. Para makatulong, matatagpuan sa GMA News Online ang database ng Yolanda Person Finder ng Google. Pumunta lang sa gmanews.tv at i-click ang Yolanda Person Finder sa itaas sa kanang bahagi ng screen. Sunod ang I'm looking for someone. Saka ilagay ang pangalan ng mga gusto nyong hanapin. Kung may impormasyon ka naman sa isang taong naiulat na nawawala, maaari rin itong ipagbigay alam. I-click lang ang I have information about someone. Magagamit din ang person finder sa pamamagitan ng inyong cellphone. I-text lamang ang salitang search at ang pangalan ng inyong hinahanap sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong TV screens. Radio station, Cardinal Sin called on the population to support the mutiny. Radiant people, this is... Ilang minuto ay nagsalita muli ang Pangulong Erap Estrada at kanyang binanggit na hihilingin niya sa Kongreso na magpatawag ng snap presidential election pero hindi siya kakandidato. Ano reaksyon mo dito bilang isang senador? Alam mo, Noli, number one, unconstitutional po yan sapagkat hindi po nagre-resign si Vice President Gloria Arroyo. And you cannot call for a snap election unless there is a vacancy in both the position of President and Vice President of the Republic. Okay. So, sa tingin ko, delaying tactics lang po ito. At sabihin mo naman kay Pangulo, mag-resign na siya and save our country a lot of trouble. Okay. Sa ngayon, ano ang dapat gawin ng oposisyon sa pangunguna ni Vice President Gloria Macapagal Arroyo sapagkat unti-unti ay lumilinaw na nawawala ang suporta ng Armed Forces, ng PNP at ng ilang mga miyembro ng kabinete sa Pangulong Estrada. So anong dapat gawin ngayon para magkaroon ng kung sakasakali smooth transition ng pamahalaan? Dapat to, ang mangyayari ngayon is mag-resign mo si Pangulong Erap at i-transition mo yung presidency ni Vice President Arroyo. That is the constitutional process. At kung naman natin guluhin yung constitutional process, ginilo na nila yung impeachment process doon sa Senado. Okay. Muling nagkita-kita ang mga nasa likod ng Million People March noong isang taon para iprotesta ang pork barrel. Kahit idineklara na ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang PDAF, naniniwala ang mga lumahok na may nakatago pa ring pork sa budget. Naniniwala ba kayo na wala ng pork? Hindi! Boy, bakla, tomboy! Ayaw sa baboy! Patunay nito ayon kay ACT Teachers Representative Antonio Tino ang personal lump sum para sa mga mambabatas na magpapasya kung ano ang pupondohang proyekto sa ilalim ng mga ahensya gaya ng CHED, DOH, DOLE at TESDA. Pangulong Aquino, nagsisinungaling ka. Alam mo at alam ko, alam ng mga kongresista, pinagpapatuloy mo ang PDAF. No? So tama lang na mayroong People's Initiative para taong bayan na ang magwawakas sa PDAF. Target ng mga organizer na maipasa ang isang batas